Gusto nyo bang matutong gumawa ng egg pie na lasang egg talaga at hindi cornstarch? Paano? Tara, sundan nyo lang ang video na ito hanggang sa dulo at dito matututo din kayo gumawa ng super flaky na pie crust na hindi matigas. Tara, umpisa na natin ito. Hi, I'm Dance and this is my channel. Sa isang malaking mixing bowl ay ilagay natin ang 1½ cup na all-purpose flour. Idagdag natin dito ang 2 tablespoon na sugar, 1/2 teaspoon na fine salt at saka haluin lang muna natin ang ating naunang dry ingredients hanggang sa mag-well combine ang mga ito bago po natin idagdag ang ating 1/3 cup na butter. Malamig po na butter ang ating idadagdag dito na cut natin into maliliit na pieces at pagkatapos gamit ang ating tinidor ay ihalo lang po natin ang ating butter na nailagay po dito. At kung bakit tinidor ang ating ginagamit dito, para hindi agad matunaw ang ating butter dito hanggang sa mag-well distributed lang po ang ating butter dito. Ngayon naman po ay gagamitin natin ang ating malinis na kamay at dahan-dahan po natin ito idadagdag ang ating 1/4 cup na water dito at saka hihalo lang po natin ito hanggang sa ma-moisten lang po ang ating dough dito. Ayan, nag-uumpisa na mabuo ang ating dough dito. Haluin lang po muna natin ng haluin ito at pagkatapos ay maya-maya ininid lang po natin ito ng mga 1 minute. Hindi po kailangan natin inid ng matagal. 1 minute ang sabi ko, di ba? 1 minute lang po para hindi po mag-produce ng gluten ang ating dough dito para hindi maging matigas ang ating pie crust mamaya kapag naluto na po. Ininid lang po natin sandali ito para lang mabuo at hindi tayo mahirapan sa pag-flatten ng ating dough mamaya. Pero mas magiging flaky sana kung hindi natin inid ang ating dough kaso mahirap mag-flatten ng dough kung mag-crack ang ating dough. As a beginner, sa ganitong paraan na lang muna natin gawin ang ating pie crust. Kapag okay na ang ating dough ay bibilugin lang po natin ito at i-flatten like a disc at pagkatapos po ay babalutin muna natin ito ng isang cellophane at ipaparest muna natin ito ng mga 30 minutes po para mas madali po natin mamanage sa ating pag-flatten ang ating dough mamaya. Pagkatapos ng 30 minuto na naparest natin ang ating dough, ay uumpisa naman natin i-flatten ang ating dough dito. Sundan nyo na lang po kung paano ko po fina-flatten ang ating dough dito gamit ang isang rolling pin. At habang fina-flatten natin ang ating dough dito ay special shoutout natin si Catherine Ortizo ng Doha, Qatar. Maraming salamat Catherine sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. Maya-maya kapag manipis na po ang ating dough dito ay mahihirapan na po tayo iangat ang ating dough dito. Kailangan talaga natin gumamit ng silicone mat o kaya kung walang silicone mat ay pwede naman parchment paper o kaya mag-dust tayo ng flour dito, additional flour. Kaso nga lang pag dagdag tayo ng flour dito, lalong titigas ang ating crust po dito. Silicone mat na lang o kaya parchment paper para maiikot-ikot natin ang ating fina-flatten na dough dito. At dito sa aking silicone mat ay meron na pong guide. Ito pong pinaka-outer na circle, ito po ay para sa 9-inch na pie plate ang ating paggagamitan dito. So kailangan dito sa ating dough dito ay maabot natin yung pinaka-outer na circle dito. Yun po ang size ng isang 9-inch na pie plate. Pero guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dance Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell
para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. O ayan, naabot na natin yung outer circle na line, at kung meron mga kulang-kulang ay yung mga sumobra naman ay itagpi na lang po natin doon sa kulang, at pagkatapos ay i-flatten natin uli ito. Ito ay sukat na sukat po yung outer layer na circle para sa isang 9-inch na pie plate na ganito. Kailangan po mga 2 inches ang excess na lapad dito sa ating pie plate. Maraming paraan kung paano natin ililipat ang ating dough sa ating pie plate na hindi mapupunit. Ganito ang ginagawa ko, mas madali po ito. At i-roll lang po natin ito dahan-dahan, at pagkatapos ay ililipat natin po sa isang pie plate. Maraming iba't ibang paraan ang paglilipat ng ating dough dito sa ating pie plate. Pwede rin i-fold nyo po into 4 at pagkatapos ilagay natin sa ating pie plate. Pwede rin po ay itaob natin ang ating silicone mat diretso doon sa ating pie plate. Pwede rin po yon. Kung anong most convenient sa inyo na paglipat ng inyong dough dito sa ating pie plate ay yun ang sundin nyo po. At sa ating pagplastar ng ating dough dito sa ating pie plate ay kailangan natin iangat ang gilid ng ating dough. Huwag po natin hihilain sa loob, pipilitin hilain sa loob ang ating dough, kasi mag-iiba na po yan ang kanyang nipis o ang kanyang thickness kapag hinila natin sa loob. Iaangat lang po natin sa gilid. At pagkatapos po ay yung mga nasobra ay ifo-fold lang po natin paloob dito sa gilid ng ating pie plate. I-fold lang po natin ng ganito ang ating excess na dough dito sa ating pie plate. At pagkatapos maya-maya ay sundan nyo lang po kung paano ko i-float ang ating pie crust po dito ng ganito. Ganito po ako mag-float ng ating pie crust. Kung hindi nyo kayang magganito, ay pwede naman i-fold nyo na lang po o pisilin nyo na lang po yung gilid, o kaya gumamit po kayo ng tinidor. Pero napakadali lang po ang gawin ito. Sundan nyo lang po ang ginagawa ko dito. Dito sa aking ginagawa, medyo maliliit lang po ang aking pag-float po dito. Kung gusto nyo po ng mas malalaking pag-float po dito, gamitin nyo po ang knuckle ng inyong hintuturo para mas malaki ang kalalabasan ng ating pag-float dito sa ating pie crust. Oh, ito na. Tapos na po ang ating pie crust po dito. Pero kung gusto nyo po i-bake ang ating pie crust, ay tusok-tusokin muna natin ng tinidor ang gitna ng ating pie crust para po hindi umangat o hindi lumobo ang ating pie crust kapag na-bake po natin ito ng mga 15 to 20 minutes at about 170 Celsius. Mas gusto ko po ibinibake muna ang ating pie crust po dito para lutong-luto hanggang sa ilalim. Kasi po napapansin natin ang ating mga pie crust sa ating mga egg pie ay medyo puting-puti ang ilalim. At para naman sa ating egg pie filling, ito po ay 3 whole eggs at saka 2 pirasong egg yolk, kasi yung 2 egg whites ay gagamitin po natin ito sa ating paggawa ng meringue dito. Haluin muna natin o i-break natin ang ating egg yolks po dito, at ilalagay po natin ang ating 300 ml na condensed milk, at itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo po dito, at isusunod din natin dito ang ating 360 o 370 ml na evaporated milk para lang tayo gagawa ng isang leche flan po dito. O ayan, ibuhos na natin ang ating 1 big can na evaporated milk. 360 ml ba ito o 370 ml? I'm not sure po. At ituloy-tuloy lang po natin ang paghahalo dito hanggang sa mag-well combine po ang ating eggs at dito sa ating mga milk po dito. Bago po natin lagyan ng 2 teaspoon na vanilla essence, pampaalis ng lansa ng ating eggs po dito. Haluin uli natin ng haluin, at pagkatapos maya-maya ay gagawa tayo ng ating meringue.
At ito na, ang ating dalawang egg whites ay gagawin natin mirang. Wala po tayong ihinalo dito sa ating egg whites. Ibit lang po natin ito ng ibit hanggang sa ma-achieve natin ang isang medium thick na consistency ng ating mirang. Hindi po natin kailangan ipa-stiff thick ang ating mirang po dito kasi may hirapan po tayo maghalo dito mamaya kasi lulutang lang po yan pamaya kapag ihinalo na natin. Again, medium thick lang po ang ating pagbit dito sa ating mirang. Ngayon naman po ay hahalo natin ang ating mirang dito sa ating egg mixture at pagkatapos gamit ang isang wire whisk ay ihahalo lang po natin ito ng ihahalo. Huwag po tayong matakot na mawala ang bubbles dito sa ating mirang at hindi naman po tayo gagawa ng isang chiffon cake. Ang importante mahalo po ang ating mirang po dito at maya-maya kapag ibinuhos na po natin ito po ay lulutang sa ibabaw ng ating mixture at ito po ay nagsisilbing nagpapaitim dito sa ating egg pie kapag naluto na. At ito na, ibubuhos na po natin doon sa ating ginawang pie crust. Dahan-dahan lang po natin ang ating pagbuhos dito at i-flatten lang po natin ito kapag may nakaumbok na mirang po dito at i-bake lang po natin ito ng 170 Celsius na temperature hanggang sa maging 1 hour o more ang ating pag-bake po dito. At kapag makita natin na medyo maitim na ang ibabaw ay lagyan lang natin ng aluminum foil at pag i-check natin kung luto na ang ating egg pie po dito ay tusukin lang po natin ang medyo malapit sa gilid at kung wala nang mag-stick doon sa ating knife ay ibig sabihin ay luto na po yan. Hindi po sa gitna ang ating pag-test po dito at ito na po napalamig na po ang ating egg pie po dito. Pero bago po natin itaob ay lagyan natin ng cellophane. Baka po dumikit doon sa ating plate ang ating egg pie at masisira ang ibabaw ng ating egg pie dito. Palalamigin muna natin ang ating egg pie sa chiller bago po natin i-cut o i-slice ang ating egg pie po dito para mas malinis o makinis ang ating pag-slice ng ating egg pie. At ito na po ang ating napakasarap, creamy at saka lasang gatas talaga ang ating egg pie po dito.